Ngayong patapos na ang taon, na-achieve mo ba ang iyong body goals? Ako, parang bata pa yun. Ang ilang mga kabataan, hindi pagpapapayat ang iniinda, kundi ang pinapangarap nila, borta. Ilang taon ba dapat nagbubuhat talaga? So sa mga gusto po mag-start ng kanilang fitness journey, wala naman talagang definite na eksaktong edad kung kailan ka dapat mag-start. Pero ako, ang personal ko na-recommend at the start of 20 years old sa mga kalalakihan. Kasi by the peak of 18 to 19 years old, dun pa lang tumataas yung testosterone mo. So sasabayan mo yung taas ng testosterone mo. And then pagka 20 mo, medyo dahan-dahan na yan, mag-i-stabilize na yan. Tapos pag medyo tumanda ka na, 40, 50 years old, bababa na yan. Remember, yung testosterone tumutulong yan sa pag-build ng muscle. So kapag nasabayan mo yun, mas maganda yung development ng muscles mo sa katawan. Pag naman masyadong bata nag-start, hindi rin maganda kasi during those teenage years, dyan nagde-develop yung muscles, yung bone. Kumain ka lang ng normal, kumain ka lang ng marami, protein, balanced diet, naturally, magde-develop yung muscles mo. Ang mga binata rito, meron daw iniinom na itinuturing nilang vitamina na Ayan kaya raw magpataba at magpalaki ng katawan. Naku, alam ko na to. How to gain weight. Sa TikTok, familiar na familiar yung kahit naka-blur, yung thumbnail. Kami tuloy ang nahihikaya dahil meron ding good reviews. Pero ang iba, sa halip na gumanda ang katawan, nauwi sa ospital. Itong isa parang agaw buhay na, no? Talagang naghihingalo siya. Kitang-kita sa bibig na hirap huminga yung pasyente dito. Kahit dati na po, nagre-remind ako sa inyo na huwag basta-basta bibili ng kahit anong gamot sa TikTok or sa online. Nagtataka ako dito sa mga online stores kasi nakakapag-dispose sila, nakakabenta sila ng mga gamot. Na yung mga gamot, yung ibang gamot doon, kailangan ng reseta. Paano nila nagagawa yun? Ito po yung iniinom ng anak ko na gamot. Yung isa maliit, yung isa malaki. Gamot ba to? Dalawang type. Isang maliit, isang malaki. So ito yung before niya. So makikita naman natin talagang tumaba. Medyo bumilog yung pisngi. Nagkalaman yung pisngi niya. Yung balikat, nagkaroon din ng laman, pati yung dibdib. Tingin ko dexamethasone to eh. Sumasakit daw ulo niya, tapos hindi siya kumakain. Nag-seizure siya dito Naku sa po, bahay. nag-seizure pa, naapektuhan pa yata yung brain. Okay, nagsi-seizure po ang tao kapag naapektuhan yung brain activity. Medyo tumataas yung activity sa brain. So, nagsasend ng signal sa katawan kung saan nangingisay sila or naninigas yung iba't ibang parte ng katawan. Pag seizure, marami pong pwedeng dahilan. Pwedeng infection, pwedeng trauma. Ito, mga side effect ng gamot. And lahat po yan dahil sa changes sa brain activity. Sa tingin po namin, ma'am, yun talaga ang gamot na ininom niya, yun ang dahilan papunta siya sa ospital. Wala po siyang bisyo. Meron tayong tinatawag na off-label use of drug. Ang ibig sabihin nun, kapag sinabing off-label, iniinom mo yung gamot, hindi dahil dun sa na-approve na effect niya sa katawan mo. Kunyari, yung antihistamine. Usong-uso yan. Antihistamine, para sa allergy yan. Allergic rhinitis, meron kang allergy sa katawan mo para mabawasan yung reaction ng katawan mo. Ngayon, may mga iba tayong pasyente na ginagamit ang antihistamine bilang pampatulog. Side effect po kasi yun medyo nakaka-drowsy yun. Yun po ang perfect example ng off-label use. Huwag nyo pong gagawin yun. Gusto ko pa sanang tumaba o maging maskulado ba ang katawan. Minom po ako ng gamot na yon. Ilang weeks lang tataba ka na twin. Okay, so kapag nag-promise po yung mga binibilan nyo ng kung anumang products ng mabilis ang resulta, tulad nito na 2 weeks, kabahan ka na kasi red flag po yan. Wala po tayong nabibili or kahit anong proseso na pwedeng tumaba or lumaki ang katawan sa loob lamang ng 2 weeks. Remember, it takes time po, no, and consistency bago natin makita yung resulta, lalo na sa mga nag-workout. During workout po kasi nasisira yung mga muscle fibers, so ang tendency ng katawan, kumukuha pa siya or nagbibuild pa siya ng more muscle fiber and more blood vessels dun sa area na yun para lumaki yung muscles. So sa susunod na workout mo, hindi ka na masyado mahihirapan. Ganun po mag-adapt yung katawan. Ngayon, para makita natin yung noticeable changes, yung talagang pagtingin natin sa salamin, meron na talagang resulta. Mga ilang buwan pa po yan. Depende po sa training nyo and depende po sa consistency at sa diet na ginagawa nyo. And of course, rest. Very important po yung magpahinga dahil dyan po nakaka-recover yung katawan natin. Noong June 2023, sinugod po ako sa ospital. Namaga po yung mukha ko, paa ko, umaga pa na manas. Parang bumagsak po yung immune system ko. Manas po siya, no? Manas yung pisngi, manas yung paa, yung binte. Ang trending na mga gamot, tinukoy na dexamethasone at Sabi ko na. cyproheptadine hydrochloride. Para sa allergy yung isang gamot. Yung dexamethasone para yan po sa autoimmune disease. Para ma-regulate yung mga immunity ng mga pasyenteng may diferensya sa immune system. Ang light orange na tableta, ang dexamethasone, na isang uri pala ng steroids. By the way, sa steroids po, dalawang klase yan. Yung steroid po na dexamethasone, ang tawag po dyan, corticosteroid. So, binibigay po yan sa mga pasyente, yun na may mga problema sa immune system. Iba po yan sa mga anabolic steroids na tinitake ng mga bodybuilders na kung saan. Pag tinik nila
yun, mas mabilis mag-form or mas mabilis lumaki yung mga muscles nila. Pareha silang steroid pero magkaibang time. Kapag po kayo ay nagtitake ng dexamethasone na off-label, tapos nasobrahan na po, pwede po kayo magkaroon ng tinatawag na Cushing syndrome. Nangyayari ito kapag sobrang daming steroid sa katawan, sobrang daming cortisol sa katawan. So, nangyayari sa buto nila, humihina. Diyan na nagkakaroon ng fractures, may na-resistensya ng katawan, madaling magkaroon ng infeksyon. Medyo lumulobo yung kanilang pisngi kasi yung taba nila sa katawan dumadami. Pwede rin mamatay or maubos yung muscle sa katawan. Goal nila is mag-build ng muscle pero dahil sa sobrang steroid, pwedeng numipis yung muscle sa katawan. Yung tinatawag nating myopathy. And of course, pwede bumaba yung resistensya ng katawan, pwede magkaroon ng infection. Yung isang patient natin nagkaroon ng UTI daw. Posible na bumaba yung resistensya ng katawan kaya nagkaroon ng infection sa daanan ng ihi. Samantala, matapos maisugod sa ospital, si Joel nagkamalay. Mabuti na lang, ma'am, na buhay yung anak ko. Again, mag-ingat po tayo sa mga gantong binibili online. And kung gusto natin magpaganda ng katawan, maging healthy, dapat laging consistent, dapat merong supervision ng mga experts, mga gym instructors, nutritionists, doctors, and dapat tama yung kinakain natin. Kung meron kayong tanong, comment down below. And kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.